Hello guys! Kamusta po kayo? Ngayon po ay nagbabalik ako para update kayo sa another vlog. For today's video po, meron po tayong bahay na hinahouse tour. So ito po ay bahay ng subscribers natin from US. And nagpagawa po sila ng bahay kay CSR Builders. So ito po mga ka-viewers, yung bahay, hindi ko totally mapapakita sa inyo ng buo. Kasi po napaaga po yung turnover na house. Kasi yung owner po is napaaga din ng uwi. At gusto niya daw makita yung bahay niya. Kaya ang ginawa po ni CSR Builders, nag-focus sila sa loob po ng bahay para instead po na mag-staycation si client, gumastos pa sa hotel, at least po pwede niya na matirhan yung bahay niya. So ngayon po mga ka-viewers, papakita ko sa inyo yung loob ng house kasi tapos na po yun. And syempre kung nagpapagawa po kayo ng bahay at plano nyo rin po kunin yung servisyo nila, ay po magka-idea po kayo, no? So ito po yung bahay na itutur natin sa Malolos, Bulacan. Naaalala niyo po ba yung hollow blocks na bahay na sinukatan natin? Ngayon, ito na po siya. Project nga po pala ito ni CSR Builders at subscribers po natin sila from USA. Meron pa nga po palang ginagawa sa labas ng bahay kaya ang ipapakita ko na lang po sa inyo yung loob po ng house kasi pwede nang tirhan. Para po sa laki ng lupa, ito po ay 184 square meters. At ang total construction floor area po is 235 square meters. Meron po itong 4 na bedroom and 3.5 bathroom po. Kasi yung isa, powder room. Guys, ito yung garahe. Although nagpa-final retouch pa po sa labas ng bahay ha. Pagpasok po sa loob, ito na po. Bale, ito yung back view po ng pintuan. Gawa po ito sa tangili. Meron din po itong huge na door handle. Gawa po yun sa tubular which is si CSR Builders na po yung gumagawa niyan. Naka-smart lock din po ito na Yale. Tapos meron po itong emergency light sa taas. Yung ceiling po nito is naka-PVC panel. Plus meron na po itong ceiling fan. Nakalimutan lang natin sindihan po yung cove light. Tapos ayan na po yung cortina natin, no? Dito po sa kabilang side, meron po ditong TV cabinet na gawa po sa modular. Tapos meron po 30x60 na tiles pang accent sa wall. And again, ito po yung view natin sa living area. And ito naman po yung sa ibang angulo niya. Ayan. Tapos next po natin, ito naman kanilang dining area. Dito po sa dining area, naglagay po tayo ng cortina plus blinds. So yung cortina po natin nakatago yung Realtra kasi meron pong curtain box. Tapos dito meron pong dining set na 6-seaters po na meron pong carpet. Ayan. Tapos po sa pader po nila, meron po tinatawag na baseboard. Ito po ay gawa sa PVC. So ang purpose po niya, pag magmamap tayo, maglilinis ng flooring, at least dyan po tatama yung map, hindi sa paint or sa wall paint. So ganitong angulo po tayo from dining area papunta sa kanilang main kitchen. Pero again, kung type nyo po yung kanilang dining chair, ito pong chair na ito ay pinagaya po sa chair nila sa US. So custom made. Tapos nakyutan lang din ako sa pinagawa nilang bar chair dito po sa Nook Bar. Saktong-sakto po yung laki niya sa space po na ito. Tapos minimalist lang po yung design. Then meron po itong fluted panels itong Nook Bar nila. Bale, ito po ay corrugated or pa-curve po ang finish, pa-curve. Tapos po, yung countertop nila is naka-quartz na yan. Plus, naka-modular cabinet din po ito. Same ng kulay sa TV cabinet nila. Yung appliances po nila is Panasonic. Then, Elba naman po para sa microwave at built-in oven. Guys, sabi nila pagdating daw po sa ref, maganda daw po na brand is Panasonic. Kasi daw po matipid na matibay pa. So, yung ref ko po sa bahay, hindi po ganito kaganda pero same brand po, Panasonic. So far, okay pa din. Wala pong problema. So, may pull-out din po ito. Ayan. Tapos, reflective po yung cover niya. Parang tayo nananalamin. Tapos, again, yan po yung brand ng kanilang microwave Elba. Kung napansin niyo po sa lahat po ng ginagawang bahay ni CSR, naka-modern sink na po. Gaya po neto, no? So, sabi ko nga po, hindi po kayo titipirin sa materials ni CSR. Tapos, sa taas po ng bintana, naglagay tayo ng blinds. And ito pong Nook Bar, meron dito cabinet na merong backlight effect para po sa mga decor o kaya po sa mga alak ni client. Again, yan po yung main kitchen. Tapos guys, dito meron ako napansin. Nung una titingnan ko siya, bakit meron ditong fluted panels. So, ito po pala yung pinagtabasan or natira. So, sabi ni CSR kaysa itapon, gamitin na lang pong pang-cover sa fuse box. So, open po natin ha. Ayan. Diba? Good idea. So, guys, kung meron kayo pinagtabasan dyan na pwede pang gamitin, ayan, pwede siya pang cover sa cabinet or kung ano-ano pa, no? So, again, yung mga pintuan po, gawa po ito sa tangili wood. Ito, guys, yung powder room nila. So, pakita ko sa inyo.
Pagpasok guys, napaka-social ng loob. Open lang natin yung lights para ma-appreciate po ninyo. So dito po meron silang mirror na merong LED lights. Buksan lang din natin. Ayan, so sa Wilcon po ito nabili. Tapos guys, pag magpapalagay kayo ng exhaust fan sa ceiling, gato yung gamitin ninyo, mas social and low maintenance. Guys, yung cabinet pala nila dito is may lights effect din. Tapos may sensor po yan. So pag madilim po yung loob, na-detect niya yung tao, iilaw po yan para lumiwanag na yung loob. Sa sanitary ware naman po nila, Posi po ang brand nito. Sa Wilcon po, nabibili yan. Yung tiles naman po sa floor and wall, ito po ay matte finish, 60 by 60 cm. Alam nyo guys, akala ko pagdating talaga sa CR, maganda lang tingnan yung glossy. Pero mas okay for me si matte finish. Parang talagang hotel vibes yung nabibigay niyang ganda. So again guys ha, matte finish yung mga tiles pa na ginamit sa powder room. Guys, hindi ko na kayo tutur sa auxiliary kitchen kasi meron pang ginagawa doon. So dito po tayo galing kanina sa main kitchen, dining area, tapos po living area. Ngayon po punta naman tayo sa mga kwarto nila. Total bedrooms po nito is 4. Meron pong isa sa baba at 3 sa taas. Kung napansin nyo po, pag gumagawa po ng bahay sa CSR, ina-assure niya meron pong sariling space yung stairs. Madalas po kasi yung iba, tabi po sila ng living area or kumakain din po ng space sa ibang area ng house, ganun. So ito po naka-mahogany solid wood yung plank, tapos yung hand railings. Meron na rin po yung step lights sa gilid. Pag-akit natin guys, meron tayo dito makikita window na ginawa po siyang pang decor. So ito po ay galing sa dati nilang bahay, tapos pinarepaint at pinalitan yung glass. So yung tiles naman po na ginamit dito is 20 by 120 cm matte finish. Ang cute po talaga na itong antique na bintana na ito. Sa second floor po pala naka-baseboard din po pala ito. Tapos meron silang emergency lights na unique yung design plus CCTV. Dito po sa gilid meron silang altar na meron pong corrugated fluted panels plus modular cabinet. Kung mapapansin niyo po pala sa bahay ni client, pinuno niya po halos ng cabinet yung kanyang bahay para marami daw po siyang storage area. Again guys, gaya po na sinabi ko, meron pong 3 kwarto dito sa taas at 1 kwarto sa baba. So ito po yung master's bedroom, sa bedroom number 2 at 3. By the way, ito po yung itsura ng hagdanan. Naalala ko nung sinukatan natin ito, hollow blocks pa lang na umaakit ako dito. Ngayon, ito na siya. Sa taas po na ito, meron din pong bintana, which is naglagay po tayo dyan ng linen. And again, ito po yung mga bedrooms. Tapos guys, ito naman yung pintuan ng kanilang common bathroom. Tabi po yan ng cute na vintage bintana or antique bintana. So, pasukin po natin. Pagpasok po, ito po yung itsura. Ayan. So, open natin yung lights. Alam nyo guys, sabi ko nga sa inyo, pag nagpagawa kayo kay CSR, quality materials po talaga ang ilalagay sa bahay ninyo. Gaya po ng mga yan, galing po yan ng Wilcon. Alam naman po natin, ang mga materials sa Wilcon ay hindi po biro ang presyo. Sa ceiling po pala nito, nandito yung manhole cave na meron pang cover, di ba? Tapos yung exhaust fan nila, again, ulit-ulit ako yan, bibili nyo yung exhaust fan, maganda yan. Tapos guys, ito may surface lights. And same tiles po ito sa powder room. Tapos guys, ang maganda kay CSR talagang complete accessories. Pag nagpagawa kayo sa kanila, may shower partition, and yun nga yung parang PWD handle po patawag dyan, ganon. Kung napansin nyo naman kasi guys, yung mga bahay talaga na ginagawa ni CSR, magaganda talaga yung materials, kaya marami talagang sumusuporta sa kanila at marami na rin nagpapagawa. Kasi less hassle talaga. Next natin sa mga bedrooms naman. Pero dito guys, ayan, may hallway, papuntang family area, papakita ko sa inyo mamaya. Anyway, yung side cabinet po is temporary lang yan dyan. Inaayos pa po kasi yung mga gamit. Pagpasok po sa loob, ito na po yung kwarto. Bali, kompleto na po ito sa gamit. May ceiling fan na, yung curtains po natin at blinds. Plus, meron na rin po itong bed. Kung napansin nyo naman po yung sa TV area, meron po ding floating cabinet dito. Kasi gusto talaga ni client, marami siyang storage. Kaya yan, pinalagyan pa po yung baba po ng TV na yan. Tapos guys, ito meron na ring wardrobe cabinet. Kaya masasabi ko talagang kompleto na ito guys. Pwede ng tulugan. Tapos naka-fluted panels pa itong background ng kanyang bed. So, ayan guys ang kabuuan ulit neto ni bedroom number 1. Next po natin, dito naman tayo kay bedroom number 2. So, ito po yan. Actually guys, yung interior po ng mga kwarto is same vibes. Ayan, pero pakita ko pa rin sa inyo. Ito guys yung ceiling nila. So again, meron din itong ceiling fan. Ayan.
Yung gusto po pala ni client, pag malaki yung bintana is cortina, pag maliit is blinds na lang. Kaya, ayun po, dalawang klase po yung sinapit natin dyan na curtains. So again guys, ito yung ating blinds. Ito po ay premium blackout. Losa po ang brand niyan. Tapos again, itong kwarto na ito is may wardrobe cabinet na din. Yung tiles na ginamit guys, same naman ng ginamit sa labas. And sabi ko nga po, ang request ni client is marami siyang storage. Kaya ayun po, marami siyang cabinet po dito. Even sa hallway, halos naka-modular cabinet po yan. Ayan. Tapos guys, itong view na to is, or yung hallway, papunta po again ito sa family area nila. Sana all maraming budget sa modular cabinet. Bale, ito po yung kanilang family area. So dito po naglagay sila ng TV na meron po ulit na TV cabinet. Tapos ito pong accent nila is matte 5 po ang color paint po niyan. Then naglagay po din po tayo dito ng cortina. So wall to wall po ang finish natin. Sinundan lang po natin yung sukat ng curtain box. And meron din dito yung recliner chair. Then ayan po. So from this angle, ito po yung view ng hallway. Papunta po sa kanilang common bathroom at master's bedroom. Sa tapat po ng altar nila, dito po located si master's bedroom. So meron po itong smart lock. Yung knob po nito is color black. Ngayon po, tara check natin yung loob. Since master's bedroom po ito yung pinakamalaking kwarto po sa bahay po na ito. Ito po yung itsura ng kanilang tulugan. Ang lakas maka-hotel. Tapos guys, linawin ko lang yung appliances sa furniture, hindi pa po kasama yan sa package pa nagpagawa kayo kay CSR ha. Ngayon try po natin itong kanilang ceiling fan kasi ayun po, the remote. So yung lakas po ng fan na adjust through remote, even po yung ilaw kung gusto niyo ng warm o kaya white ganon. Tapos guys, from here ito yung view papunta sa kanilang walk-in closet saka master's bathroom. So ito guys yung walk-in closet nila. Then sa walk-in closet tabi natin po nito yung master's bathroom. So ito po yung master's bathroom nila. So, napansin ko po sa pintuan ng tangili, parang talaga siyang plywood, no? Yung kanyang texture. Anyway, ito guys yung CR. Gandang-ganda talaga ako sa tiles na ginamit sa interior. Yung tiles po nito or yung design po ng interior, same lang po sa powder room. Pinagkaiba po, meron lang itong shower area. Yung heater po pala nila nasa ilalim ng cabinet. Kaya wala tayong makikitang nakahang sa wall, ganyan. Tapos dito guys, naglagay tayo ng blinds kasi malaki yung bintana. So again, ayan po yung itsura ng kanilang master's bathroom. Ganda no? Ganda ng lababo saka talaga nung ilaw. Or yung mirror, I mean tuloy, ilaw tuloy. So ganyan guys. And ang mga ka-viewers, kasama po natin si CSR Builders, si Ma'am Ces, para naman meron po tayong mga makuhang knowledge sa pagpapagawa po ng bahay, no? So, ako kasi may idea po ako, yung owner po na nagpagawa is subscribers po natin sila. So, ito pong bahay is na-built na wala po sila dito sa Pinas. So, nakipag-meet lang sila or nag-set po ng meeting kay Ma'am Ces para po gawin yung bahay nila. And ito, finally, tapos na. So, Ma'am Ces, ano po bang kwento ng bahay po na ito? So magandang araw sa ating mga ka-viewers. Isang bahay na naman ang ating natapos. And salamat sa magandang kurtina ni Sir Billy din na na-install. Ang kwento nito is na-meet ko si na Ma'am last year nung umuwi sila. And throughout the process, wala nga sila dito. Medyo lengthy yung naging procedure namin from the beginning kasi nag-seek pa kami ng approval from the subdivision dahil medyo mahigpit yung within the subdivision. And after that, nagtuloy-tuloy ang aming communication doon sa mga set guidelines. So, bago po kayo mag-start or magpatayo ng inyong mga bahay, meron po kaming mga procedures na sinesend or guidelines na dapat nating sundin from the agreement of your design down to your specification of the house and then to the commercial part hanggang sa pagbibuild na ng bahay. So, hindi tayo nag-jump over from the start then yung mid o kaya yung sa huling na part. So, kailangan nating sundin yung step 1,
2, 3, and yung succeeding pa. So, meron po talagang process na dapat sundin, no? Kasi, same din sa amin, ma'am, no? Kunwari, plano nilang magpalagay ng kortina, magsasend sila sa amin ng bintana. Which is kami kasi nakabase kami sa measurement, hindi kami pwede manghula. So, ano po bang ginagawa doon? Ma-estimate po ba yung bahay nila na gano'n? So, kung marami rin po kaming na-encounter na nagsasend sa akin ng mga pictures, sabihin nila, magkano kaya pag ganitong design ang gawa ng bahay? Isa lang po ang reply ko palagi. Hindi po kami makakapagbigay ng presyo based lang po sa pictures kasi marami po tayong kinoconsider sa design and build tulad po ng lot profile. Baka po naman sobrang lalim niya, maraming tambak ang kailangan. So, may additional cost po yun, di po ba? And then, ano po ba yung mga finishing na gusto ng client? Baka mapresyohan ho natin is standard, pero pala ang gusto niya is upscale, elegant, or luxury finish. So, maigi po talagang dumaan tayo sa process na alam natin step by step kung ano yung mga inclusions or specification ng gusto nilang bahay. Tulad ng nasabi ko, ang bahay ni X hindi pwedeng maging presyo or same price ng bahay ni Y kahit na sabihin mo magkatulad ng design. Kasi nga po, kada isang bahay, merong certain specifications na dapat nating sundin or yun ang mga i-consider natin sa pagpepresyo. Kaya po mga ka-viewers again, para po malinaw lang din po kasi marami din po talaga mga nag-i-inquire na mga viewers natin na parang instant po. Hindi po siya ganon. Hindi po instant porket nakita po natin. Yun na yun, hindi po. So, meron po tayo talagang process na dapat sundin, procedure, para po mapagaan po both side yung paggawa po or gaya po sa bahay, ganyan. Mapadali po, no? Kasi kung meron po tayo mga magja-jump, ayan, maguguluhan lang po yung gagawa. Plus po din kayo kasi ayun nga po, kaya nga po kailangan ng magandang plano para po yung plano na yon is masunod. Kasi kung jump po, wala po mangyayari. Imbis po mapabilis po ang trabaho, tatagal po talaga. And sa ngayon po kasi talaga mahirap din po ang maging isang contractor kasi gaya po niya naglalagay kami ng cortina. So, nakikita ko dito kung ano mga pinupunasan nila, ina-assure yung bawat area is maayos. So, kailangan po talaga mga ka-viewers, no, i-ano natin yung plans na yan para maging smooth. Tulad nga ng sinabi ko, minsan or madalas tinatanong ko rin sa client, ano ba yung budget nila? Kasi mas magiging magaan on both parties yung pagpaplano ng design. Like for example, baka hindi namin alam, nag-design pala kami way above nung budget nila. Meron po kasi kaming na-encounter, sa una sabihin 3 kwarto lang at ito lang ang budget nila. And then, lumaki ng lumaki, dumagdag ang square meter na kailangan nila. And obviously po, tataas din ang presyo hanggang sa magbabalik kayo sa back to zero to start all over again. So, ano po siya? It's an open thing na tanungin si client ano ang budget niya, ano mga requirements niya. So, if-fit in natin siya doon. So, kung hindi kaya, syempre sabi nga, hindi naman ho kami magician para kung ano yung gusto lahat ay maibigay. So, may certain limitations tayo na kung hindi kaya ni budget, pwede nating tanggalin ng XYZ. Depende po yun sa client natin. Kung ano talagang preference nila, no? So, mga ka-viewers, for me, ayun po, mahirap kasi talaga makahanap dito sa Pinas na hindi talaga sasakit ang ulo mo sa pag-build ng house. So far, marami na po kami na ipakita na gawa po ni CSR Builders and so far po wala pa naman po tayong negative comments or negative feedback po sa mga ginawa nila. Although yung back job po hindi po mawawala yan. Pero po tawag dito, ayun lang po yung talagang guaranteed, yung assurance ba. At least po, kung magpapagawa man kayo, doon na kayo sa may peace of mind. Kasi gaya niyan ma'am, no? Meron mga sinasite visit po si Ma'am Ses na nagpaparescue. And grabe po ang mga nag-gastos po ng mga nag-inquire sa kanila para sa mga presyo ng bahay nilang hindi po natapos at mali-mali po ang plano. So, kung gusto niyo po talaga at plano niyo magpagawa po ng bahay,
ay po, sumunod po tayo sa tamang procedure. Plus, syempre, pag-usapan po yung magiging budget kasi number 1 yan. Kasi, what if po, gusto niyo sobrang laki, gaya nga po na sinabi ni Ma'am Ces, tapos po yung budget natin is ganito. So, makinig po tayo kasi hindi rin naman po sa ganito po, hindi po pwedeng shoulderin po ng contractor lahat po ang magiging bills po sa paggawa ng bahay ninyo. So, kailangan po is iaakma lang po talaga siya sa budget po ninyo. Hindi po yung nakakita tayo ng 4 na bedroom, 6 bedrooms, tapos 2 million. Hindi po ganun, no? Meron pong procedure yan. Kumbaga sa contract, naka-label po yan. Bawat costing, dinideclare po yan. Kaya po, ayun, malalaman nyo po talaga yung magiging price po ng bahay po ninyo. Anyway, ma'am, ito ngayon, ito turn over nyo na, no? So, malilit lang yung pag-upload natin. Pero congrats, ma'am. Kasi ito po talaga is ahead pa po, no? Yeah. Sa contract. Ma'am, ilang days ahead to? So, nag-start kami September 28. And 8 months siya dapat to ma-complete. Siyempre, may mga holidays tayo noong December, tsaka iba pang mga hindi tayo nakapag-work dito. Meron pa kaming at least 2 weeks ganyan to finish yung mga other touches sa labas. But since nandito na po si client at mag-stay sila, we made sure na yung loob ng bahay is natapos na. So, ayun po mga ka-viewers, kung naghahanap po kayo ng possible at madali pong kausap sa paggawa ng bahay, ito po, pwede niyo po kontakin si CSR Builders. And yung kortina ko po, ito po ay ano lang naman po, options kung gusto niyo pong kunin yung serbisyo namin. Pero without my curtains po, pwede kayo magpagawa po ng bahay kay CSR Builders po again. And linawin ko lang po, ito po, gaya niyan, it's an add-ons lang po kay CSR kasi po, syempre, ayun nga po, wala si client. Si CSR na po yung nag-interior ng house, ayan yung mga furniture po. But still, ayun po, syempre, yung mga gas, ganyan po, no, para dito is sagot na po ni client yan. Yung furniture po hindi po included sa napag-usapan, but still dahil wala sila dito, ayun po, si CSR na po ang nag-recommend po ng mga gagamitin dito or bibilin, pero shoulder po again yung client yan, ha. So again mga ka-viewers, sana meron po kayo nakuhang idea po sa ating house tour and sana na-inspired po kayo. Again, maraming salamat po sa pananood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!